Pagkatapos agad ng bakasyon, pumasok ako sa hospital. Habang yung iba pumapasok sa trabaho, ako naman na-confine na sa hospital kasi by January 4, ito na yung schedule ng aking opera. So, kailangan to para ma-monitor nila yung temperature, pulse rate ko at saka yung blood pressure from time to time. Habang wala pa akong swero, naglakad-lakad muna ako dito sa kwarto. And suddenly, dumating yung nurse to inform me na kailangan ko ng maligo at mag-shave ng kilikili. Pinapawaks yung buhok sa kilikili kasi bawal daw yun sa operation. Kailangan malinis yung kilikili mo at nakaligo ka na bago maikabit yung swero sa kamay. Kung alam ko lang sana nag-wax na lang ako sa bahay bago ako pumunta ng hospital. Pagsapit nga ng alas 12 ng gabi, kinabit na sa akin yung dextrose. Bawal na din akong kumain at uminom ng tubig hanggat hindi pa tapos yung aking surgery. Medyo nahirapan pa nga yung nurse na hanapin yung ugat na tuturukan kasi ang liliit nga ng ugat ko sa kamay. Ang bait-bait nila, panay sorry nga siya nung tinuturok na yung karayom. Which is, gano'n naman talaga. No need to sorry kasi trabaho naman talaga nila yun. Pero kasi daw, natatakot lang siya for me kasi malaki yung karayom at ang liit ng ugat ko. Napaka-concern naman talaga niya. Tinurok na nga yung antibiotic dito kasi ipapasok na ako sa operation room. Kaso ang sakit lang talaga. Uy, pinipisil-pisil ko nga ng kaunti yung kamay ko para naman mag-flow yung antibiotic agad dun sa ugat. Medyo kinakabahan na nga talaga ako nito. And then, bilis lang naman yung operation ko. Ito, nakabalik na ako sa kwarto. Nagsimula ng 11:30 and natapos din siya ng 12:30. Kasi lang medyo matagal akong nakalabas sa operating room kasi ang tagal kong nakatulog talaga. Pagising ko, akala ko hindi pa siya nagsisimula. Pero feel ko may makirot na talaga. So, tapos na daw pala yun. Kaya, pwede na rin daw akong umuwi agad kasi minor surgery lang naman yung ginawa sa akin. And then, ayun na, inasikaso lang namin yung bill, ang bilis lang din. At umuwi na kami sa bahay. Pinayuhan din ako ng nurse na bawal akong magbuhat ng mabibigat, magpagaling sa bahay, linisan araw-araw yung sugat at kumain ng masusustansyang pagkain. Lalong-lalo na huwag kakalimutan yung antibiotic inumin pag-uwi. So, ang ginawa pala sa akin ay excisional breast biopsy or lumpectomy. Isa itong surgical procedure na ginagamit upang alisin yung mismong bukol or yung cancerous tissue mula sa lugar ng dibdib. Kaya minor surgery lang siya. Actually, napansin ko na ito 4 years ago pero maliit lang siya. Ang ina-undergo lang kasi ng operation is yung 2 cm pataas na ang laki. And by the way, yung sa akin pala is 3 cm na yung nakuha sa akin. At yung tissue na yon is i-undergo ng biopsy to confirm kung malignant ba siya or benign. So hopefully na maganda yung resulta niya. Kaya, importante din talaga sa mga babae na mag-self-check sa mga dibdib nila. Baka may makapa silang bukol at maagapan agad. So, madali lang naman yun eh. Kailangan mo lang humiga, tapos itaas mo yung kamay mo, and i-press mo lang ng dahan-dahan. And kung may makapa ka, i-compare mo dun sa kabila kung mayroon din ba or wala. So, magtaka ka na kung may irregular breast mass kang nakakapa, pwede mo siyang i-ultrasound for verification lang din. And check mo na din kung may lumalabas na fluid dun sa dalawang nipples kasi usually walang lumalabas na fluid lalo na kung hindi ka naman nagpapa-breastfeeding. Pag mga ganyan na yung case, pa-check nyo na agad sa doktor. At ito lang talaga ang struggle kapag after surgery kasi hindi ka masyadong makakilos ng maayos. Kaya dahan-dahan lang talaga kasi sumasakit siya kapag nai-stretch yung muscles ko.